Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Sa prangkang usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? Malinaw po ang tanong ni Sir Christian Esguerra, na kung saan ano ang mangyari. Kasi si Trillanes po, alam po natin na dati po siyang nasangkot sa tinatawag na Oakwood Mutiny. Okay? Nakulong yan, naging senador, at naging, alam nyo na ngayon. Kung ano siya ngayon, siya na ngayon yun. Walang sisihan, alright. What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. O diba? Ang sabi po niya dyan, narinig po ninyo, kapag hindi raw na-impeach at na-survive ni Sara Duterte ang impeachment, ay almost certain daw po. Hindi raw po matatakasan ni Bobong Marcos ang pagkakatanggal dyan sa Malacanang. Ito po, ulitin natin para marinig po natin na maayos. I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos, because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung senaryo? O di ba?
Talagang si former Senator Antonio Trillanes po, mga kareaksyon, talagang nakikita na po niya. Nakikita niya na ang administrasyong Bobong Marcos ay papunta na po doon sa kanal ng kalagim-lagiman ng isang kanal. Bakit? Marami na po kasing mga general, former general, retired general, ang nagpahayag ng suporta, lalong-lalo na po doon po sa mga sympathizer ni Madam Inday Sara Duterte. Katulad na lang ni Brigadier General De Leon, tinawag niyang coward si Browner. O siyempre si De Leon, meron pang meron pang mga sympathizer yan sa loob ng organisasyon. O, ang dami po, ayan nakikita po ninyo dito sa ating screen, ang daming mga general, hindi po sila basta-bastang mga retired. Sila po ay mga retired police general, brigadier general, di ba? Kaya dito, nakikita po ni Trillanes na dating nagrebelde sa gobyerno doon sa Oakwood Mutiny, meron pong posibilidad na ang mga kasundaluhan ay bumaligtad po yan. Pag nararamdaman na nila ang taong bayan ang pulso ng mamamayang Pilipino, which is nararamdaman naman po nila ngayon. Kasi masyado na pong maingay ang hindi po satisfied. May mga disgusto diyan sa pamumuno po ni Bobong Marcos na kung saan nagiging kontrolado po yata siya. Di umano, lahat po ng mga observers ay parang kinokontrol lamang po siya ng dalawang tao. Yan po ay si Tambaluslos at si Palaka. Alright? Tuloy po natin. At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, yung chatter sa PMA. Yan po. Gusto niyo na pong marinig? Yung chatter daw dyan sa PMA. Kasi napagkikita-kita na po ni paring Antonio Trililing na talagang meron pong disgusto ang mayorya ng taong bayan at maraming may disgusto sa mga mayorya ng mga retired general dito po sa administrasyong ito. At ito naman po ang mga tuwadkom at mga taga-suporta ni Tambaluslos. Good luck sa inyong lahat. Dahil si Tambaluslos hindi naman siya nabubuhay dito sa realidad. Akala niya, pag akap-akap niya yung akap, pag tangan-tangan niya yung akap, yung pera ng akap, at minumudmud niya sa mga tao, sa mga maralita, akala niya yung binibigyan niya ng akap, iboboto siya. Diba? Yun ang pagkakamali o hindi pagkakamali. Yun ang kanyang ilusyon. Alright? Chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na nararamdaman na po kasi ni Trillanes ang nangyayari sa paligid-ligid. At nararamdaman nila yung tinatawag na clamor. Yung clamor po ng publiko. Ulitin po natin para maintindihan po natin na maayos kung ano sinasabi dito ni Trillanes, yung tinatawag niyang chatter. Ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment. Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan.
Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat Yun na, groups, yun na. masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA, it could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni idagdag ko lang, Christian. Doon kasi sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Naintindihan po ninyo yun. Alam po ni Trillanes ang kalakaran pagdating po sa militar. Kaya kung makikita po ninyo yung itsura ni Browner, yung kanyang facial expression, at nararamdaman din yan ni Tambaluslos, nararamdaman din yan ni Marcos Jr. Kaya wala silang umpay na iniimbitahan nila yung mga generals dyan sa Kongreso. Minimit ni Marcos Jr. yung mga kapulisan, yung tinatawag niyang regular visit. Hindi po regular visit yon. Tsaka yung pagpapatawag niya, pagpapatawag ni Tambaluslos sa mga matataas na opisyal doon sa Kongreso at doon niya inihayag na magdadagdag siya ng daily allowance ng 350 pesos. Anong tawag doon? Suhol. Di po ba? So kung alimbawa mga ka-reaction, kung talagang walang nangyayari pong recruitment o walang disgruntled, sabi nga ni Trillanes, sa mga pamunuhan dyan sa loob po ng organisasyon ng AFP, PNP, Navy, Marines, Air Force, kung walang mga general dyan o mga battalion commanders na disgruntled nga, sabi nga ni yung parang hindi sila satisfied, hindi nila masikmura. Si Browner hindi nila masikmura. Si Marbil hindi nila masikmura. Marami daw po yan sa mga high-ranking officials dyan sa kapulisan at sa AFP mismo na kung saan kabadong-kabado po. Kabadong-kabado si Tambaluslos at si Marcos Jr. Kaya nga sabi ni Marcos Jr. ng isang araw, di ba? Ano po sabi niya? May sinabi po siya dun yun daw gobyerno ngayon is quite stable. Maraming ingay sa paligid-ligid, pero stable daw po. Naniniwala po kayo doon? Talagang tignan po ninyo yung facial expression po ni Secretary
of National Defense, Defense Secretary Gilbert Teodoro, masdan po ninyo yung facial reaction niya, yung facial expression niya every time nasa likuran siya ni Bobong Marcos. Di po ba? Kaya dito nakikita-kita po natin na talagang totoo, tama ang sinasabi ni former Senador Trillanes, dahil alam po niya, nararamdaman niya, dahil nung panahon ng Pangulong Duterte po, ay wala pong disgruntled na mga militar, police, marines, air force, navy, wala po, mahal na mahal po ang Pangulong Duterte ng kasundaluhan. At alam po natin yan, kasi dinoble niya yung kanilang mga sahod eh. Di ba? Hindi lang dahil dinoble niya ang kanilang mga sahod, naramdaman po ng sandata ang lakas ng Pilipinas, naramdaman po nila yung tunay na pagmamahal ng isang presidente, ng isang leader sa pagkatao po, sa pamumuno po ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya dito si Senator Trillanes, merong laman ng kanyang mga sinasabi dito. May halong kaba, may halong pangamba. Sa side po ng mga Marcoses, kaya nga itong si Amy Marcos, kung nararamdaman ninyo si Amy Marcos, parang anong ginagawa niya, political survival na lang eh. Gusto niyang masurvive yung sarili niya eh. Kasi alam niya sa susunod, wala na pong Marcoses ang makakapasok dyan sa Malacanang. O baka dyan sa Senado or Kongreso, mahirapan na pong manalo ang mga Marcoses. Dahil nagalit po ang mga tao sa ginawa nila sa ating VP Sara Duterte, di ba? Maraming nagalit. Kaya tingnan po ninyo yung mga post. Yung mga post na tinatawag nating yung mga survey. Nakikita niyo yung mga survey, yung manipulation. Napakababa ng score ni Madam Inday Sara. Napakataas ng score ni Tambaluslos, ni Marcos Jr., ni Mr. Kilay. Ang tataas po ng kanilang mga number sa survey. Pero tignan po ninyo dun sa comment section. Tignan nyo dun sa comment section. 95% ng comment section is pro BP Sara. Kaya inis na inis si Tambaluslos, si Marcos Jr., si Palaka sa nangyayari ngayon. Bakit mahal ng mga tao si BP Sara Duterte? Yun ang malaking katanungan na dapat nilang sagutin. I-google mo. Alright, tuloy po natin. Okay, what you were saying, yung paki-clarify, no? Para hindi kayo ma-misconstrue. Ano yung sinasabi yung active recruitment? Ganito kasi, yung based on our experience, may phases yan. Meron yung socialization phase, yung agitation phase. Then, pag nakita mo na receptive, yung mga opisyal, doon ka nalilipat doon sa recruitment phase. Ito na, yung recruitment, mas malalim na yan. Talagang pinapasok ka na doon sa buong conspiracy. Then, the third stage is organizing stage. Alam mo na kung saan ka in the organization, then sama na dyan yung planning, then yung mobilization na. Yung tatawid na kayo, mag-execute na kayo. Dito, sa nakikita natin, dito pa lang sila sa socialization/agitation phase. Since, kailan ba ito nag-start? Since late 2022, nung nagsimulang gumalaw yung mga pro-Duterte retired generals, nangangalabit sila, nag-agitate sila. To be fair, wala namang kumakagat. The active officers remain true or obedient to the chain of command and the Constitution. So, walang kumakagat. But, ang sinasabi ko, merong constant na naghihikayat. And given the right opportunity and motivation, pag merong kumagat dyan, yun ang komplikasyon. Remember, it will only take one brigade commander or one division commander to start the ball rolling. No? Diba? Okay. So, yun. Okay. Kung ito yung mga scenario na nakikita nyo po, what should BBM do now? Well, yun na nga. I think he's left with the two. Di ba narinig po ninyo yun? Isang brigade commander lang daw, isang division commander or isang battalion commander na tawagin. Ay talagang tapos si BBM. Di po ba? Alam ni Trillanes ang kalakaran. Alam po niya kung paano mag-agitate, kung paano mag-recruit, mag-agitate,
Tapos paano mag-execute? Alam po niya. Tirador dati yan ng tuwalya ng hotel Di po ba? Kaya dito, nakikita po natin ang pangamba. Ang pangamba po ng kampo ni Bangag. At saka kampo ni Tambaluslos. Talagang ang ginagawa po ng Quadcom puspusan di ba? Mantakin mo binigyan ng kaso ang Pangulong Duterte. Crime against humanity. Genocide. Wala stick ka, Barber, sa genocide. Si Barbers po, siya po yung kongresista sa Surigao na kung saan wala po siyang kinalaman dun sa nangyaring by bus. Wala pong kinalaman ng kanyang kapatid pagdating sa illegal na droga. Wala pong kinalaman ng kanyang pamilya pagdating sa droga. Nililinaw lang po natin dahil yan po ay ayon doon sa sinabi ni Congressman Barbers. Si Congressman Barbers, siya po ang kasama ni Paduano nung tanungin si Jonel na paano tawagin ni Jonel, ni De Lima. Jonel, si Paduano po yun. Two options. Itong either the shortcut na impeachment, yung 1/3 vote, or i-prolong nila para dun sa next set of senators. Yun. Depende yan sa comfort zone niya. Kung nakita niyang, kasi may 5 ngayon May 5 ng boto yung acquittal ngayon. Kahit na hindi na, I don't see these people changing their minds. So ngayon, 3 na lang yung kailangan nilang kuhanin. That's parang reachable goal yan. Whereas kung sa next Senate, isa lang ang may iwan na holdover na pro-acquittal, assuming the results of the elections would favor the administration. Therefore, 8 pa yung kukuhanin nila. Mas challenging yon. But, Christian, but, ang danger naman dun sa ipoprolong mo, hindi mo alam yung mga mangyayaring events within the next few months. Kumbaga, hindi mo necessarily controlled yung mga variables, yung circumstances. So, it's a risk either way. Diba? Nakita po natin masyado pong maingat magsalita si Trillanes. Pero yan po, naniniwala ako yung pagsasalita niyang ito ay isang komunikasyon, ay isa pong open communication sa Malacanang, na kung saan parang nagpapaabot po siya ng panawagan sa Malacanang na kailangan nyo nang i-impeach si Sara ngayon. Ngayon na. Hindi na pwedeng palagpasin na bago pagkatapos ng eleksyon sa 2025 o bago ang 2025 election. Dapat ngayon na, overtime ang gawin ninyo. I-impeach. Yun po ang kasagutan na nakikita po ni Trillanes. Ayan po, ilan lamang yan sa mga general. Ayan si Police General Jonardo Carlos. General po yan ano po sinabi niya dyan? In the past days, we witnessed how an abusive former enemy of the state turned party list representative accused without presenting any evidence, a decorated anti-drugs operator and public servant for over 38 years. He cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly, patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PIDEA Director General Wilkins M. Villanueva, his honor, his life. Jonardo Carlos, retired Police General, December 17, 2024. Yan lamang pong pahayag. Yan lamang pong pahayag ni Police General Jonardo Carlos ay isang napakalaki pong hagupit yan sa Administrasyong Marcos dahil sa kagagawan po ng kanilang mga kasamaan dyan sa Tuwadcom. Diba, former enemy of the state or masasabi nating terrorist, si
Sino ba yun? Yung former Alex Buncayo Brigade. So yun, siya yun. Oh, former terrorist. Oh, di ba? Ayan ito po sabihin mo natin. Elected government official are merely delegated with authority. Ito po. Ito naman po, uulitin ko po ito po si retired police general din po to sa Eastern Mindanao. Fillmore Bondillas Escobar. Ayan po. Elected government official are merely delegated with authority to exercise the power emanating from the supreme authority. Sino po yung supreme authority? Tayo, the Filipino people. Hence, any elected official has no right to be rude to any Filipino voter, much more to any member of the armed forces or police force who have offered the prime years of his life to serve and protect the people against criminals, terrorists, and foreign invaders. Tandaan mo yan. Sabi niya, tandaan mo yan. Honorable Paduano, elected government official ka lang. You are just vested with a borrowed power. There will become a time that the people will take back the power from you. We support Wilkins Villanueva. Yan po. Yes, sinabi ko na dun sa isang vlog natin na ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Paduano. Yung sinight in contempt niya si Wilkins Villanueva. Yan po ang mga pinakamalaking pagkakamali. Ito pa. Ulitin po natin Ano pong sabi niya dyan? Ni Brigadier General Orlando De Leon. Ito po ang pinakamasakit na pagkakasabi. Dito parang kung idadalhin mo sa harap niya si Browner, baka sasapakin niya. Ayan, I am officially calling General Romeo Browner a coward. Mantakin po ninyo yan. Napakasakit po niyan. Kasi Chief of Staff yun of the Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff. Mr. Who throw his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck. Mr. Browner, you don't deserve your designation as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. No wonder that you avoided hazardous duty all your life because you lack the wherewithal to lead, much less to uphold the morale of your troops. You are nothing but a bootlicking four-star disgrace. Napakasakit po Napakasakit. Kuya Ed.